Umalis ka muna. Ingat ka ha. Umuwi ka na. Uwi na ako. Bilis, umalis ka na. Hoy, okay ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Ano ba ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Pinauwi kita. Ikaw ang may kasalanan nito. Tinulungan mo ako kanina, kaya binabalik ko lang ang pabor. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Kung magbabalik ka ng pabor, gawin mo ng husto. Bitawan mo ako. Pakiusap, huwag. May 10 milyon dito sa card. Sapat na ba? Ayaw ko. ₱20 milyon. Hoy, Zinghe, nasaan ka na? Pumunta ka na sa eskwelahan. Kung hindi ka magbabayad ng tuition, talagang ipapalayas ka ng advisor. Lilinisan na ang dormitoryo. Babalik ko sa'yo. Hindi na kailangan. Karapat-dapat ka naman. Kumpleto na ang pang-tuition. Ang mahal ng tuition. Para saan pa ang pag-aral? Nabobobo na sa pag-aaral. Binigyan kanila uwang ng 50,000. Pa sa bigay kaya. Mag-ayos ka. Pupunta tayo ngayon. Ayaw ko. Ang pag-aaral lang ang pag-asa ko. Gusto kong mag-aral. Ngayon pupunta ka. Ayaw mo man. Kung hindi, papatayin kita. Sige, patayin mo na ako. Walang utang na loob ka. Sayang ang pagpapalaki ko sa'yo. Song Singhe, buntis ka ba? Naku, kung buntis ka. Ipapa-abort mo o kaya mamatay ka na lang sa labas. Huwag kang umasa na gagastusan ko ang bata. Xiao Bao. Ikaw na lang ang meron ako, anak. Huwag kang magkakasakit. Huwag naman po sana. Jing, Doktor, pakiusap, tulungan ninyo ang anak ko. Nag-seizure siya kanina. gusto ko rin siyang iligtas. Pero wala kayong pera. Hindi pa kayo nakakabayad. Kailangan muna mabayaran ang bill bago kayo gamutin. Ayon sa patakaran ng ospital. Maghahanap ako ng paraan ngayon, sigurado. Mababayaran ko ang lahat, pakiusap, tulungan ninyo siya. Tulungan ninyo siya, pwede ba? Jing, na-inspeksyon ko na ang ospital na ito. Pwede na kayong magpatuloy sa pagbili. Sige, ituloy na natin ang proyektong ito. Sage po, Bakit ang ingay dyan? parang may nag-away tungkol sa paggamot. Tingnan ko muna kung ano ang nangyayari. Tapos sasabihin ko sa inyo. Pakiusap, tulungan muna ninyo siya, pwede ba? Sinabi ko na, patakaran ito ng ospital. Wala talaga kaming magagawa. Doktor, basta maligtas siya, pwede akong mag-donate ng atay. Pwede rin akong mag-donate ng bato, pakiusap, tulungan ninyo siya. Pakiusap po. Ang babaeng ito. Naalala ko, siya pala si Jing. Ang babaeng iyon ng gabing iyon. May anak na ba siya? Siyang na henerasyon ng pamilya ko, isa lang ang tagapagmana. Kapag ipinanganak ang bawat tagapagmana, may pulang nunal sa pagitan ng kilay. Ang batang ito, naku. Jing, pumunta ka agad sa ospital. Mamamatay na ang anak mo. Sasabihin ko sa iyo, ang Jotsin niyo ngayon ay mataas ang pinag-aralan. Maganda pa, kung magpapakita ka ulit ng masamang mukha sa kanya. At magrereklamo, puputulin ko ang relasyon nating mag-ina. Kung gusto mo siya ng ganoon, ikaw na lang ang pakasalan siya. Ikaw. Ano na naman ang nangyari? Jing, pumunta ka na sa ospital. Mamamatay na ang anak mo. Ano bang sinasabi mo? Kailan pa ako nagkaroon ng anak? Anak, may apo na ako. Naalala mo ba ang babaeng nagpakilala sa iyo sa pagkatali isang taon na ang nakalipas? Nakita ko siya sa ospital. May hawak siyang sanggol. Malamang anak mo iyon.
Sigurado ka ba na ang anak ng babaeng gold digger na yon ay akin? Siyempre, may nunal sa pagitan ng kilay ng bata. Hindi ba't ang mga tagapagmana ng pamilya Bo kapag ipinanganak? May pulang nunal sa pagitan ng kilay? Jingheng, nang ipinanganak ka. May nunal ka rin sa pagitan ng kilay, siguradong anak mo yon, tara na. Hindi pwedeng mapanganib ang anak ng pamilya Bo. Nanay, Ay tigilan mo yan, ang bata na yan ay siguradong sa amin. Sige na, alis na tayo. Tita. Jingye, pasensya na, nahuli ako. Kanselahin na ang blind date ngayon. Alis na. Assistant Lee, bilisan mo. Jingye, nalaman na namin. Yung 2 milyon na binigay mo noon. 3,000 lang ang ginastos niya para sa tuition. Nasa bangko pa ang natira. Hindi niya ginastos. akala ko nagkamali ako sa kanya. Bilisan mo. Pulmonya gawa ng lagnat ng bata. Buti na agapan, okay na pagkatapos ng 2 araw na suwero. Salamat, Doktor. Huwag sa akin, may ibang tumulong sa inyo. May mabuting loob na nagbayad ng bill ninyo. Mabuting loob. Oy, ang cute naman ng batang to. Unang beses ko lang siya makita. Nakaipasik si Obaw. Gagaling din yan, bakit pa magsuwero, sayang lang sa pera. Hoy! Maliit pa ang bata. Delikado ang ginagawa ninyo. Anak ko to, wala kang pakialam. Ano ka diyan? Umalis ka. Ayos lang, ayos lang. Huwag kang umiyak, Sia Obaw, nandito si nanay. Uy, ang ingay ng batang to, nakakabingi. Masasaktan mo si Sia Obaw. Ano ba? Lola niya ako, sasaktan ko ba siya? Nakahanap kami ng tatay mo ng bagong pamilya para sa kanya. Gusto nila ng anak na lalaki at handa silang magbayad ng 50,000. Hindi ko ibebenta si Sia Obaw. Buhay ko siya, kahit ano nang mangyari, palalakin ko siya. Galing sa amin ang buhay mo, ingrata ka. Libre ba ang pagpapalaki sa'yo? Ipagbibili na lang itong batang to. Sakto pa mabayaran ang utang ko sa sugal. Hindi ko hahayaang kunin ninyo si Sia Obaw. Hindi ko ibibigay sa inyo. Bigay mo dito. Bitawan mo. Anak ka ng kung sino. Hindi mo nga alam kung sino ang tatay niya. Pinag-ingatan mo pa. Tanga ka ba? Hindi siya anak ng kung sino. May tatay siya. Ita, Jingheng, dumating ka na rin. Nabayaan ko na ang bill, nasa loob sila. Kawawa naman ang mag-ina. Ano pang hinihintay natin? Tara na. Ang tatay niya ay ang presidente ng Bo Corporation. Bo Jingheng. Si Jingye, ang pinakamayaman sa Lincheng. Imposible naman, ang anak ni Jingye ay napakamaharlika. Bakit siya napakahabag-habag? Totoo, kung pera ang habol niyo, hanapin niyo siya. Huwag ninyong kunin ang aking Sia Obaw. Siya ang kanyang ama. Mukhang nababaliw ka na. Araw-araw dito nananaginip ka. Anong estado si Jingye? Makakasama mo ba siya? Halika kayong lahat, tingnan ninyo itong bata. Hindi natuto ng mabuti. Nakikipagrelasyon sa ibang lalaki. Ngayon natutong makipag-ugnayan. Tingnan mo, papatayin kita. Ay, huwag kang makipag-usap sa kanya. Kunin mo na ang bata. Huwag kang tumakbo. Bitawan mo ako. Walang kwenta ka. Hindi ka nakikinig sa usapan. Papatayin kita ngayon. Sakay mo ko. Hahayaan na kunin mo si Sia Obaw. Huli na ako. Siya. Ang mga tao ko, kayo'y naglakas loob na galawin, naghahanap ng kamatayan. Wu, si Jingye. Dumating na si Jingye. Sino ka? Sino kayo para malaman ang aking pangalan? Ito ay aming pamilya. Anong kinalaman mo? Anong ibig sabihin ng inyong pamilya? Sasabihin ko sa inyo. Sino mang gagalaw sa aking manugang at apo, hindi ako titigil sa inyo. Singhe, huwag kang matakot. Naito si Jingheng. Walang sinumang maglakas loob na galawin kayo. Ay, ang cute ng apo ko. Parang si Jingheng noong bata pa. Magamukha talaga. Shen Kong Zhao. Dito ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Gusto kong ang mga taong ito na nang-api sa aking asawa at anak ay mabayaran ng lahat. Mga tao. Jingheng, baka siya nga ang pinakamayaman sa Lincheng, si Jingye. Anong gagawin ninyo? Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Walang kwentang babae ka. Jingye, dumating ka na, mabuti. Sing. Jingye,
ang ginang ay nag-drop out na noong nakaraang taon. Nag-drop out. Ano ang ginawa niya sa buong taon? Ito ang karanasan ng ginang sa isang taon. Tingnan mo. Ang ginang, napakahabag-habag, nang buntis siya, agad siyang na-drop out. Lumabas para magtrabaho nang walang tigil, kahit gabi o araw. Pero lahat ng pera, kinuha ng mga magulang niyang sugarol. Ang talagang duwag ni Song Singhe. Nag-aaral ka pa lang, buntis ka na? Sino ang ama niyan? Siya nga. Bigay mo dito. Ibalik mo sa akin. Anak ka ng pating. Ibigay mo ang pera ko. Ganito lang kaliit, anak? Labing-walong araw pa lang pagkapanganak, nagtrabaho na siya. Dahil nag-alala sa bunso na naiwan mag-isa sa bahay. Kailangan niyang mag-deliver ng pagkain, kahit sa ulan at hangin. Malapit na po ang order nyo, konting hintay lang. Ang daming hirap na dinanas niya nitong nakaraang taon. Xiaobaw. Huwag mong kunin ang xiaobaw ko, huwag. Huwag kang matakot, okay lang si Xiaobaw, huwag kang mag-alala. Nasaan si xiaobaw? Tingnan mo. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ko hayaang may mangyari. Sa'yo at kay Xiaobaw. Hindi ko inaasahang ililigtas mo ako ngayon. May anak ka na, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ako. Paumanhin. Ayokong makarinig ng paumanhin. Bakit hindi ka naghanap sa akin nang malaman mong buntis ka? Alam kong aksidente lang yung gabing iyon at kinuha ko pa ang pera mo. Akala ko tapos na talaga tayo noon. Kaya para sa'yo, transaksyon lang yung gabing yon. Hindi ba? Ikaw ang mataas na presidente ng Bo Group. Samantalang ako, ordinaryong babae lang. Para sa mga tulad mong mayaman at makapangyarihan, maraming dalagang mayaman. Ang pwedeng maging asawa at magkaanak para sa iyo. Pero ikaw lang ang pinili ko. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Sa mundo na ito, ikaw lang ang magiging ina ng aking anak. Jing, hindi mo ako hinama. Tandaan mo, simula ngayon, ako na ang asawa mo, ang ama ng anak mo. Pakakasalan kita. Gagawin kitang pinakamahalikang babae. Sa buong mundo. Ano ba ang karapatan ko para dito? Siyempre may karapatan ka. Singhe, hindi mo alam. Ang pamilya Bo, siyang na henerasyon, isa lang ang tagapagmana. Pagdating kay Jingheng, ayaw na ayaw magpakasal. Buti na lang at nandyan ka. At nagbigay ng ikasampung henerasyon ng tagapagmana ng Bo. Ikaw ang bayani ng pamilya Bo. Ang cute-cute ng batang ito, nakakatunaw ng puso ang tingnan. Jingheng, halika at yakapin mo siya. Ako. Ano to, anak mo to, halika subukan mo. Natatakot lang yan sa di kilala, magkakilala rin kayo. Kung di mo kaya, next time. Gamitin mo kaliwang kamay sa puwit niya. Mas madali yon. Dahan-dahan. Dahan-dahan, dito baby, dito. Ganito pala ang may pamilya. Huwag kang magulo. Ngumiti siya. Jing, ngumiti sa kin anak mo. Anong anak mo, akin to? Ay, iba na talaga kapag may anak. Takot ka bang agawin ko? Ay, ate dumating ka na. Stop off. Shen. Huwag, ate na kita ngayon. Di estudyante, turuan mo ako Tama na, takot yan, huwag mo takutin. Sorry mali ako. Nga, may pangalan na ba si Xiaobao? Wala pa, pero may palayaw siya. Anong palayaw niya? Buhui. Buhui ang pangalan niya. Buhui. Ang ganda ng pangalan. Si Xiaobaw ang buhay ko. Kahit anong hirap, di ako nagsisi. Buhui. Mahal na pala ako noon pa. Jing, handa na ang kailangan mo. Dalhin mo.
Tingnan mo. Grabe, ang daming alahas at damit. Limited edition lahat. Sinong swert? Ang ganda mo, Ed. Ang galing ng taste mo. Ang landi ng boses mo, tahimik. Jing, ang mamahal ng mga to. Di ko kailangan. Maganda, mayaman naman kami. Pero... Hoy, station manager. Song Jinghe, anong oras na? Di ka pa nagtatrabaho. Ayaw mo na ba? Pasensya, may sakit anak ko, nakalimutan mag-leave. Kahit mamatay anak mo, pumasok ka. 5 minuto. Kung di, tanggal ka na. Pero hindi talaga ako makakapunta ngayon. Pag-isipan mong mabuti, babaeng may pasanin na tulad mo. Maliban sa amin, walang tatanggap sa'yo. Pero station manager, Mula ngayon, hindi na siya papasok. At ikaw ay tinanggal na. Sino ka ba? Binili ko na ang kumpanya nila. Si Jing, galit na galit para sa magandang babae. Angas. Jing, hindi mo kailangan gawin ito para sa akin. At kailangan ko pa ring magtrabaho. Mula ngayon, ikaw na si Kirabo. Hindi ko hahayaang may mang-api sa'yo. Mamatay ang mang-api sa'yo. Tuloy po. Ito ang aming EI Royal Maternity Suite. 3,028,000 araw. Ito ba ang pinakamagandang suite sa maternity center? Mag-book ng 100 araw. Sage po, MRS. Ang manugang ng pamilya Bo, dapat pinakamagandang pangangalaga. Young Madam, itong Royal Maternity Center. Ang pinakamaluho sa buong lungsod, may pinakamagandang view. Tingnan ang Victoria Harbor sa buong confinement period. Magiging masaya kayo. Tara na, sing. Kumusta po, Lola? Kami ay Diamond Level Yusao. Mag-aalaga sa inyo at sa batang lalaki. 24 oras na serbisyo, tawag lang. Kumusta po, Young Madam? Kami ang medical team, daily check-up. 24 oras na alerto, kapag may nararamdaman kayo o ang bata. Ayusin namin agad. Kumusta po, Young Madam? Kami ang magmamassage, mag-alaga ng buhok, traditional belly binding, linis ng lotya, at pelvic restoration para sa confinement period. Maramdaman ang serbisyong Rina. Mabilis na bumalik sa dati. Ang luho at ganda nito, magkano kaya? Ang pamilya Bo, hindi na ubusan ng pera. Kumusta po, Lola? Singhe, itong unang 10 milyon. Regalo ni Mama para sa postpartum care fund. 10 milyon para sa medical fund. At 20 milyon pa. Para sa educational fund ng bata sa hinaharap. Nagbigay ka ng ika-10 henerasyon ng tagapagmana sa pamilya Bo. Ikaw ang bayani ng pamilya Bo. Karapat dapat ka sa mga ito. Yung madam, ibigay niyo po sa akin ang bata. Huwag kayong mag-alala. Alagaan ng team namin, kapag gusto niyong makita. Sabihin lang. Sige, salamat. Halika. Yung madam, magkasintahan talaga kayo ni Jing. Hindi ko pa siya nakita na ganito kaalaga sa babae. Binibini, alalayan kita sa paglabas. Okay lang, kaya ko naman. Song Singhe, bakit ka nandito? Hindi ba siya ang number 1 sa batch natin? Si Song Singhe yan. Nasaan na yung anak mong galing sa labas? Kinanganak na. Huwag mong ganyanin si Xiao Bao. Pinanganak na nga talaga, Song Singhe. Ang babaw mo talaga. Noong nililigawan kita, ang yabang-yabang mo. Magkano ba ang rete mo ngayon bawat gabi? Ipapakilala kita sa mga negosyante. Wala kang magawa. Huwag kang umalis. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Ano pa ba ang gusto mong sabihin? Ang mahal dito, paano ka nakapagpahinga dito? Hindi kaya nakikipagrelasyon ka sa matandang lalaki? Pangatlo ka ba? Honey, bakit ganyan ang kaste mo noon? Galing siya sa probinsya. Sana'y yan maging kabit na mayayaman. Para sa pera, kahit anong kalokohan gagawin niya. Huwag kang magsinungaling, hindi ako ganoon. Sabihin mo nga sa akin kung sino ang asawa mo. Dito nakatira, mayaman o importante. Sasabihin mo ba ang pangalan niya? Baka hindi gusto ni Jing na ginagamit ko ang pangalan niya para magpasikat. Hindi mo masabi. Kabit ka nga. Walang hiya. Tumigil ka.
Huwag kang mag-imbento ng kwento. Song Singhe, Song Singhe. Number 1 ka sa batch, nakapasok ka sa eskwelahan natin. Akala ko ang galing-galing mo. Hindi ko inaasahan. Nasa huli, kabit ka pa rin na matandang lalaki. Ay naku, ipupos ko talaga ang magandang balitang ito sa GC ng eskwelahan natin para makita ng lahat kung gaano ka kababa. Hahaha. Paninirang puri yan. Huwag mong i-post. Ipupos ko talaga. Ipupos ko. Aray, Ikaw, sino ka? Ikaw na naman. Sino ka ba talaga? Sabihin mo sa kanila kung sino ako. ikaw ay... Jinye, ano ba? Hinahalikan mo ako sa harap ng iba. Sinabi ko sa'yo na sabihin mo na asawa mo ako. Pangaralan kita Siya ang pinakamayaman sa Lincheng, si Jingyi. Bakit siya kasama ni Song Xinghe? dahil ako ang lalaki niya. Ikaw ang lalaki ni Song Xinghe? Impossible. Hindi ba kabit siya na matandang lalaki? Yung average looking pero feeling gwapo, ngayon ko lang naintindihan. Ang pangit mo nga. Paano ka nakahasman ligaw kay Xinghe? Ako. Ginongjing, hindi mo alam. Song Singhe nung nakaraang taon, umalis siya para manganak sa isang matandang lalaki. Pinatalsik siya mula sa aming paaralan. Nakalista pa rin siya ngayon sa listahan ng kahihiyan. Hindi ka maniniwala pwede mong tingnan. Kaya ang mahal na lalaki ay ang bagong palayaw niya sa akin. Ako ang ama ng bata, ano ngayon? May problema ba kayo? Ginoong Jing, inamin niya harap sa isang dayuhan. Na siya ay akin at ang bata ay sa atin. Hindi pwede. Si Song Singhe nagaling lamang probinsya. Paano niya makikilala si Ginongjing? At mag-aanak pa sa kanya? May tao ba dito? Hindi sila gumalang sa ginang, itapon niyo silang lahat palabas. Kanina, bakit mo hindi sinabi sa mga kaklase mo na ako ang asawa mo? Galit ka ba? Hindi ba ako karapat-dapat? Siyempre, hindi. Ako ang hindi karapat-dapat, Ginoong Jing. Malaki ang agwat ng ating katayuan sa buhay. Hindi ko kayang pantayan ang lahat ng kabutihan mo. Para sa akin, ikaw sa mundong ito. Ikaw ang pinakamahalagang tao para sa akin. Ako. Totoo bang ganon kahalaga ako sa iyo? Kasing halaga ka ng aking buhay. Karapat-dapat ba? Sumunod ka sa akin. Singhe, magbibilang ka ng 3. 3. 2. Wow, ang ganda. Ang ganda. Tingnan mo yung isa doon. At may mas maganda pa doon. Isan? Tingnan mo doon. Ito ang sagot ko. Singhe, karapat-dapat ka sa pinakamagagandang bagay sa mundong ito. Hindi ka karapat-dapat maging babae ni Ginongjing. Kapag nalaman ni Ginongjing ang tunay mong mukha, tingnan natin kung gaano ka pa katagal magmamalaki. Hindi ba ito si Song Xinghe? Ang nanguna nakilala sa noong nakaraang taon. Nagpapapulong siya sa mayaman. Naging kerida na siya. Hello, Singhe, hindi maganda. Lahat ng pinag-usapan sa grupo ng paaralan ay tungkol sa iyo. Tignan mo mabilisan. Hindi akalain ko, si Song Singhe, ang husi mag-alaga ng lalaki. Nakukuha niya ang mayaman na lalaki. Naging mayaman na ang asawa ko ng mga anak. Natulog ako sa Song Xinghe. Isa lang siyang babae. Mura lang siya. Mapapatunayan ko. Natulog din ako sa kanya. May birthmark siya sa balikat. Hugis plum blossom. Hindi. Hindi ganyan ang nangyari. Wala akong ginawa. Singhe, anong nangyari? Jing, hindi ako nagkalat, talagang wala akong ginawa. Sinong nagsisinungaling? Maniwala ka sa akin, tingnan mo, wala akong birthmark sa balikat. Mga chismis lang nila yan. Alam ko, di mo kailangang magpaliwanag. Chismis lang yan, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala, yung mga nang chismis sa'yo. Wala akong palalampasin. Magbihis ka muna, nanganganak ka pa lang. Baka ka magkasakit, matulog ka na. Pagkagising mo, wala nang problema, okay? Hindi ako makatulog. Ano nang gagawin mo? Ipikit mo ang mata. Paano mo pinatutulog si Xiaobao? Mabait si Xiaobao, kailangan lang mahagod. Madali siyang makatulog.
Gaya karinig si Aubao. Matulog ka na, Ginel. Tulog na. May masasamang sinasabi sa forum ng Southwest University tungkol sa Mrs. Alamin mo kung sino nang gumawa. Jing, nalaman ko na kung sinong nangsismis sa forum. Aklase niya, si Hanglin. At ang nobyo niya. Jing, anong gagawin natin sa kanila? Buhay pa ba o halos patay na? Hinarap nila ang babae ko. Patayin sila. Tulog na, mahal kong anak. Hoy! Singhe, ikaw bang nagpaalis amin sa paaralan? Di ba? Pasensya na, hindi na ako magsasabi ng masama sa'yo. Patawarin mo na ako, huwag mo akong parusahan. Si Jing ba nang gumawa? Pakiusap kapag na-expel ako, wala na akong kinabukasan. Tulungan mo ako, mabait ka naman. Nang sinisiraan mo ako, naisip mo ba ng kinabukasan ko? Pasensya na, hindi kita matutulungan. Anong nangyari? Ikaw ba nang nagpaalis kina Zanglin? Sabi ko, hindi ko hahayaang may manakit sa'yo. Salamat, ang bait mo naman. Tumatawa ang baby, gusto ka niya. Ang anak ko, kamukha ko talaga. Ano nangyari? Sensya, punasan ko. Tawa ka na, wag mo pigilan. Hindi ako tumatawa. Yan ba ang kinatatakutang si Jing? Naihiyan sa kamay, pero mukhang masaya pa rin. Ang galing talaga ng pag-ibig. Linlin, okay ka lang. Na-expel ako dahil kay Songsing. Akala ko ba si Songsing? Malakas pala ang koneksyon. MS Bo. Gusto mo bang malaman kung sino ang lalaki ni Songsing? Anong pakialam ko kung kanino siya? Boring. Ikong sabihin ko sa'yo, kapatid mo si Bo Jingheng. Ano? Pumunta si Tsinghe para kumain ng bird's nest. Ito, premium bird's nest. Bagong panganak ka lang. Dapat magpalakas. Salamat po, tita. Jingheng, wag ikaw lang kumain. Bigyan mo si Tsinghe. Nagpapasuso pa siya. Kailangan niya ng sustansya. Okay lang po, tita. Kailangan, huwag kang mahiya. Lalaki mo siya. Utusan mo. Kumain ka ng gulay. Bakit gulay? Bigyan mo ng karne. Hindi pwedeng kumain ng karne pag nagpapasuso. Bakit? Magkakaroon ng sobrang gatas. Ma, kuya, nakauwi na si Meow Meow. Kumain ka na. Halika, tikman mo yung pagkain dito sa postpartum center. Gawa ng Michelin chef, ang sarap. Siyempre, 3 milyon isang buwan ang postpartum center. Si Tsinghe, asawa ng kuya mo. Una niyong pagkikita, ano? Asawa? Wag kang. Pamabaing pang-anak lang yan. Di ko siya tatawaging asawa. Ano ka ba? Ma, bakit kakampihan mo siya? Maraming babae ang gustong magkaanak sa kuya ko. Swerte lang siya, nakasiping niya kuya mo. Tapos nagkaanak. Akala niyo mahalaga siya. Tumigil ka nga. Nagmamalaki ka ngayon, no? Dahil sa anak, biglang yaman. Pati nanay ko kakampi mo na. Wala ako. Sasabihin ko sa iyo, kahit lumipad pa ang maya sa tuktok ng sanga, hindi pa rin siya magiging Phoenix. Ang taong katulad mo, ay hindi talaga karapat-dapat sa kuya ko. Tama na. Kuya, bakit? Pati ikaw ipagtatanggol mo siya. Hindi ko talaga maintindihan, ano ba ang meron siya? Kumpara kay Atsin Yu. Maganda si Atsin Yu. At matalinong estudyante pa ng Columbia University.
Ang taong katulad niya ang karapat-dapat sa iyo, hindi siya. Ang amoy probinsya at hirap. Pinapatawag mo pa akong at sa kanya. Nahihiya akong tawaging Ed. Sasabihin ko sa'yo sa paningin ko sa mundong ito. Walang mas mabuti pa sa kanya. Kung ayaw mo siyang kilalanin bilang ate mo, wala ka na rin kuya mula ngayon. Simula ngayon, patitigilin ko lahat ng cards mo. Kuya, Hindi masarap ang hapunan, dadalhin kita kumain sa labas. ay naku, nakakainis. Ano ba? May problema pa ba kahit kasama mo ako sa cup? Ate Sinyo, hindi mo alam, dahil sa isang babae ang kuya ko. Ayaw na niya akong kilalanin bilang kapatid, at pinatigil pa ang cards ko. Ano, may babae na si Jing. Yemen, ang babaeng yun, nagkaanak na nga. Hindi ko alam kung anong nakita ng kuya ko sa kanya. Kaysa sa magandang babaeng katulad mo. Gusto pa niya ang probinsyanang iyon. Anak, pinagbuntis niya ang babaeng iyon. Pero huwag kang mag-alala, at Sinyo. Sa tingin ko, hindi talaga siya mahal ng kuya ko. Siya, ay hindi talaga karapat-dapat sa kuya ko. Titingnan ko kung anong espesyal meron ang babaeng iyon. Sige na, busog ka na ba? Hala, sino ito? Hindi ba ito ang mahal na binibini ng aming pamilya? Bakit mag-isa? Hindi ka sinamahan ng kuya ko. Ikaw ang babae ni Jing. Ano ang gusto ninyo? Dapat mong mahigpit na hawakan ang iyong pagkakakitaan. Mamahaling damit, alahas, bag. 3 milyong piso para sa postpartum care. Hindi mo pa nakikita ang ganito karaming pera sa buong buhay mo. Mali ang pagkakaintindi mo sa akin, miyaw-miyaw. Karapat dapat ka bang tawagin akong miyaw-miyaw? Akala mo talaga ate mo na ako? Sasabihin ko sa iyo, 3 milyon. Para sa pamilya Bo, parang limos lang sa pulubi. Panglibang lang. Ikaw lang. Ang nag-isip na mahalaga ka sa kuya ko. Miyaw-miyaw, huwag mong sabihin iyan. Siyempre, si Miss Song ay taga-probinsya. Wala lang talagang alam. Tama ka, ipaalam ko sa iyo, itong taong ito sa tabi ko. Ang tunay kong kapatid, ang karapat-dapat na asawa para sa kanya. Si Zhao Xinyu, ang anak na babae ng pamilya Zhao. Pero ikaw, isa ka lang instrumento para magkaanak. Isang baka. Kung hindi lang dahil sa pamilya namin, na 9 na henerasyon ay isa ang tagapagmana. Ang katulad mong uri, karapat-dapat bang tumayo sa harap ko? Kapag lumaki na ng kaunti ang bata, tiyak na palalayasin ka ng kapatid ko. Itatapon ang ina, iwan ang anak. Ayokong makinig sa inyong mga kalokohan. Isang instrumento lang para magkaanak, itatapon ka rin ng kapatid ko balang araw. Kumusta na ba ang likod ng tatay mo kamakailan? Ay, huwag mo muna alalahanin ang tatay ko. Jingheng, masaya ka na ngayon, may asawa't anak, mainit ang tahanan. Naiinggit na kaming mga tropa, gusto naming makita si ate. Wala namang nakakamangha. Walang sino man ang dapat pumunta. Ayaw niyang makita ako sa harap ng mga kaibigan niya. Talagang inaayawan niya ako. Para sa akin, ikaw ang pinakamahalagang babae sa buong mundo. Ako? Talaga bang ganoon ako kahalaga? Kasintahalaga ng buhay ko. Sing, anong nangyari sa'yo? Wala. May pumasok lang sa mata kanina. Halika, tingnan ko. Kumusta? Nakuha na ba? Okay na. Wala na. Ay, nakikita kong masaya kayong dalawa. Nakakapanatag naman ang loob ko. Ma. Jinghe, sa weekend na ito ang anibersaryo ng pagkamatay ni Lolo. Kami ni Jingheng ay aakyat sa bundok Lotus para mag-alay. Si Xiaobao, siya ang panganay na apo ng pamilya namin. Iyak na gustong makita ni Lolo ang kanyang mahal na apo. Kaya sa oras na yun, isasama namin si Xiaobao sa bundok. Isasama si Xiaobao. Ako, hindi ba ako sasama? Nasa puerperyo ka pa, hindi ka dapat mapagod sa biyahe. Dito ka na lang magpahinga. Si Xiaobao, tama ba? Sa oras na yun, lalabas tayo ni Lola. Kapag lumaki na ng kaunti ang bata, tiyak na. Palalayasin ka ng kapatid ko. Itatapon ang ina, iwan ang anak. Baka ngayon pa lang ay. Kukunin na nila si Xiaobao. Xiaobao, hindi papayag si nanay. Nakunin ka ng sinuman. Hoy, Jingheng, may problema. Nawawala si Natsing at Xiaobao. Sing, Jingheng, nawawala si Tsing. Inihagis niya dito ang lahat ng binili natin. At dinala pa si Xiaobao. Ano ba ang nangyari? Bakit kaya? nanay, huwag mo na kayong mag-alala. Hanapin ko talaga sila. Ang mag-ina,
Hongzhou, hanapin mo agad. Ang lokasyon ni Xinghe at ng bata, bilisan mo. Xiao Bao, malapit na tayo sa bahay ni Lola. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ni nanay na mapoprotektahan ka. Lola, Xinghe, bakit ka nandito? May problema. Pasok ka muna sa loob. Lola, pwede ba kaming tumira dito ni Xiao Bao? Mga ilang araw lang wala kaming mapuntahan. Anak ko. Bahay mo rin. Tumira ka hanggang gusto mo. Hanggang gusto mo. Salamat, Lola. Ang hirap ng buhay ni Xinghe. Sumama ka kay Jing. Akala ko may mag-aalaga na sa'yo, pero hindi pala. Ang bata lang ang gusto nila, hindi ikaw. Kahit gano pa kaganda ang bahay, mas masaya sa sariling tahanan, anak. Mas mabuti ang buhay kapag kasama ang ina. Xiao Bao, maging malaki ka ng mabilis ha. Lola, uwi na ako. Mabait ba si Xiao Bao ngayon? Mabait, hindi umiyak buong araw. Ang bait naman. Masaya siya, katulad mo noong bata ka pa. Paglaki niya, magiging mabait at masunurin siyang bata. Jing, nalaman na. Bago umalis si Ginang, nakita siya ni na GNG, Zhao at ng ate mo. Marami silang masasakit na sinabi. Ano ang sinabi? Ginamit lang daw si Ginang para makaanak, at itataboy daw siya pagkatapos. Nagkamali ng akala si Ginang. Hindi ko sila naprotektahan, ang mag-ina. Lola, Ginang. Sino kayo? Magandang araw po, Lola. Ito ang listahan ng dote, para kay Ginang mula sa Pangulo. Pakitingnan po. Ang dami nito. Lola, ako si Bo Jingheng. Nandito ako ngayon para humingi ng pahintulot. Pakiusap, payagan niyo akong pakasalan si Xinghe. Xinghe, hindi ko pinapayagan ng mga kaibigan kong dalawin ka. Hindi kita hinahamak, sobrang mainay lang talaga sila. Makakaapekto yan sa pahinga mo. Dadalhin ko si Xiao Bao sa paglilibing ng maninuno, hindi ikaw. Hindi para agawin si Xiao Bao. Malamig kasi sa bundok, nanganganak ka pa lang, baka magkasakit ka. Hindi ko naisip na pabayaan ka pagkatapos manganak. Sinabi ko na sa'yo, mas mahalaga ka pa sa buhay ko. Para sa akin, ikaw ang pinakamahalagang babae sa buong mundo. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Ako. Ganun ba talaga kahalaga ako? Kasintahal ng buhay ko. Xinghe, pakasal ka sa akin, okay? Magandang araw po, Ginoo. Mula ngayon, siya na ang inyong ginang. Maligayang pagdating, Ginang at munting Ginoo. Grabe naman tong welcome na to. Maaari na kayong magpahinga. Ina ka ng anak ko at ikaw ang pinakamahalaga sa buong mundo. Dapat sanayin mo na yan. Pero bakit ako? Isang ordinaryong babae lang ako. Napakasimple ko at ikay mataas ang estado. Magkaiba talaga ang mundo natin. Nasa puso kita. Ginoong Jing. Huwag mo na akong tawagin Ginoo. Jingheng na lang. Jing Heng. Alam ko naman, mahal na mahal mo ang asawa mo. Uma, magluto ka ng bird's nest para sa ginang mamayang gabi. Opo, Salamat po, tita. Nag-effort po kayo. tita pa. Nanay na tawag mo sa kin. Nanay, Mabait na bata. Sing. Ito na ang tahanan mo at ikaw ang may bahay rito. Sige na, nanay. Pagod na si Xinghe pagdating. Ipapahinga ko muna siya sa kwarto. Nakita mo, pag may asawa na, ina na lang ang hindi importante. Hoy, Jingheng, paalala ko lang. Kakapanganak lang ni Xinghe. Huwag mong gagawin ang mga bagay na hindi dapat. Ano ba yan, nanay? Tara na. magpapahinga na po muna ako, tita. Sige. Nandiyan ang yaya para sa bata, maligo ka na. Maaga kang matulog, tawagin mo lang ako kung may kailangan, nasa kabilang kwarto lang ako. CJ, Hindi mo pa ako binabati ng good night.
Good night, Jingheng. Ay, ang binti ko. Ah, Sing, anong nangyari sa'yo? Jingheng, parang naninigas ang binti ko. Ang sakit. Bubuhatin muna kita. Halika. Doktor, Jing, kakapanganak lang ng misis mo. Pagkatapos manganak, normal lang na manigas ang binti. Para maiwasan, bukod sa pagkain ng masustansya, mas maganda kung madalas magpamassage. paano mag-massage? Dapat imasahe ang hita, binti, at puwitan. Kailangan ba ng gamot? Mas mabuti kung magpa-aroma massage bago matulog. Tighalating oras. Ganun lang mabisa para maiwasan. CJ, Hoy, Jingheng, ano nang ginagawa mo? sabi ng doktor, dapat kang magpamassage. Ah, ikaw ang magmamassage sa akin. Ay, parang hindi maganda. Asawa kita, ano nang masama? Ay hindi, teka muna, ako na lang. Kaya ko naman mag-isa. Ganun ba ako kakilakilabot? Ah, kaya ko naman, ako na lang. Makinig ka. Message lang ito, hindi mo kailangang magmukhang mamamatay. Maaga pa akong gigising, ikaw. Uwi ako ng maaga, anong gusto mong kainin? Dadahin kita. Sige, mag-ingat ka. Parang may nakalimutan ako. Alaynan, Nakalimutan ito sa akin. Alis na ako. CJ, bye. Babay, nakapagbalik ka pa pala. Ngayon, hindi kita palalampasin. Gusto mo ba ang cake na ito? Ito. Espesyal kung ipinagawa sa French pastry chef. Masarap, hindi masyadong matamis. Mabuti naman. Ang payat mo, nakakaawa. Kumain ka pa, mama. Et, nag-getya time kayo. Bumalik ka rin pala. Lagi ka na lang sa labas, hindi ka na babae. Nandito na ako ngayon. Ate, ako ang may kasalanan noon, bata pa ako noon. Patawarin mo na ako, pwede ba? Tapos na yon. Ayos, patawarin na ako ni At. Nga pala, may birthday party si Ed Sinyo ngayon. Sumama ka na lang sa akin, naghanda pa siya ng invitation para sa'yo. Ako, Naku ate, dati okay lang kung hindi ka sumama sa mga ganitong party. Pero ngayon iba na, ngayon ikaw na. Ang fiance ni kuya, kailangan nating sumama sa mga ganitong okasyon para magsanay. Singhe, ikaw na ang babaeng may-ari ng pamilya mo ngayon. Dapat sumali ka sa mga ganitong aktibidad, makihalubilo sa mga mayamang babae. Sige, sabay kayong pumunta. Miyaw miyaw, may at ka na raw. Anong pamilya? Ang swerte niya. Nakakuha ng atensyon ni Jing,
Pero probisya na lang. Ang poor talaga, darating din siya mamaya. Makikita niyo pagdating niya, amoy pobre talaga. Amoy na amoy mula sa malayo. Totoo ba yon? Bakit si Jing? Iwan si Tsinyue na napakagaling. Para sa isang probinsyana, huwag naman kayong ganyan. Kung pinili siya ni Jing, baka may maganda siyang katangian. Pang-akit ng lalaki ba ang katangian? O baka naman, magaling mag-anak ang katangian? Haha. Sino siya? Ang ganda at fresh ng babaeng yon. Hindi ko pa siya nakikita dati. Meow meow. Magandang plano to, siguradong masisira siya. Para hindi na siya makadikit sa kuya ko. Yung babae kanina, maganda ba sa'yo? Ang fresh, ang tagal ko nang hindi nakakita. Nang babaeng ganun ka-fresh. Wala pa siyang boyfriend, type mo ba siya? Hindi na, salamat. Guwapa, mag-isa ka lang? Samahan kita. Hoy, huwag mo akong hawakan. Nagpapakasanto ka pa, mga probinsyanang tulad mo, pumunta dito. Pahalang umakit ng lalaki at magpakasal sa mayaman. Mayaman din ako, sumama ka sa akin. Ipapakain kita ng masa. Umalis ka. Hoy, anong ginagawa niyo? Wala, inaakit lang niya ako. Hindi, miyaw-miyaw, huwag kang maniwala sa kanya. Nagkukwento lang siya. Sage, Songsing. Walang hiya ka. Nagpapakita ka ng kahalayan sa lahat ng lugar. Nangahas ka pa sa birthday party ni At Sinyue para mangakit ng lalaki. Ikaw, Talagang nang-akit ka ng lalaki. Walang hiya. Ay, ang dami ko nang nakita ng ganyang mahirap. Ang ganyang mayayamang pamilya, hindi magkakagusto sa ganyang probinsyana. Probinsyana. Jingyi, 3,000 milyon ang ginastos mo para sa kwintas na ito. Nang una kong makita ito, alam kong para kay Xinye ito. Ang aking Xinye ay karapat-dapat sa pinakamaganda sa mundo. Ang swerte mo, 8. Sige, sa party na tayo. Akala mo wala na akong magagawa dahil nahumaling sa'yo ang kapatid ko, no? Pag-uwi natin, tingnan natin kung paano mo ipapaliwanag sa kapatid ko. Gandang-ganda, sumama ka na sa akin. Ako lang ang mag-alaga sa'yo dito. Teka, oo. May regalo si Jingyi. Galing sa kapatid ko. Ang ganda ng kwintas na ito. Ito ba yung Osin's Heart na binili ni Jingyi sa auction? Sa halagang 3,000 milyon? Regalo ito ni Jingyi sa kanyang nobya. At Sinyu. Kaya pala binili ng kapatid ko ang Osin's Heart noong isang araw. Para sa'yo pala bilang birthday gift. Alam ko na, may pagtingin pa rin sa'yo ang kapatid ko. Ang swerte mo, Miss Zhao. Nakuha mo ang napakamahal na Osin's Heart mula kay Jingyi. Pa kay Madam Bo ito. Songsinghe, tingnan mo na mabuti. Huwag mong isipin na dahil may anak ka sa kapatid ko, makakapang-ulol ka na sa kanya. Para kay At Sinyu ang Osin's Heart na ito. Ibig sabihin, para sa kapatid ko, si At Sinyu lang. Ang karapat-dapat sa kwintas na ito. Songsinghe, huwag mong isipin na dahil may anak ka sa kapatid ko, makakapang-ulol ka na sa kanya. Para kay At Sinyu ang Osin's Heart na ito. Para kay At Sinyu ito. Ibig sabihin, para sa kapatid ko, si At Sinyu lang. Ang karapat-dapat sa kwintas na ito. Tutulungan kitang isuot ito. Huwag ka nang tumingin. Hindi sa'yo yan. Walang mangyayari sa pagkaingit. Gandang-ganda, sumama ka na sa akin. Pag napasaya mo ako, lahat ng gusto mo ay ibibigay ko. Bitawan mo ako. Mamamatay ako bago sumama sa'yo. Ano ba yan? Ang gulo niyo sa harap ng iba. Birthday party ni At Sinyu ngayon. Parang may sakit si Miss Song. May kwarto sa taas. Pahingahin mo na lang siya. Sage, narinig mo, di ba? Tara na, pahinga tayo. Ayoko. Kahit mamatay ako, hindi ako sasama sa'yo. Ana, Ayoko. Jingheng, tulungan mo ko. Hawak mo yung babae ko. Gusto mo mamatay? Kuya. Si Jing. Si Boss Jing. Nandito si Boss Jing. ano? Itong babae. Babae pala ni Boss Jing. Xinye, okay ka lang. Jingheng. Ikaw yung nanakit kay Xinye. Boss Jing, hindi ko alam. Na babae mo si Miss Song. Mali lang ang pagkakaintindi. Ang kapal ng mukha mo. Ginulo mo yung babae ko. Kong Zhao. Boss Jing, ano gagawin natin sa kanya?
Ilabas niyo siya. Kung anong kamay ang humawak kay Xinhe, yun ang putulin. Boss Jing, Huwag kang magalit sa, di naman importante. Birthday ko ngayon, salamat sa pagpunta. Gusto ko rin yung kwintas na binigay mo. Ano sinabi mo? Ako yung nagbigay ng kwintas na yan. May problema ba? Ikaw, di ka karapat dapat. Boss Jing, ano ibig mong sabihin? Binili ko iyang kwintas na yan para kay Xinhe. Siya lang. Ang karapat dapat sa Heart of the Ocean. ang sweet ni Boss Jing. Gusto ko rin ng ganong pagmamahal. Mga kasama, may ipapahayag ako ngayon. Si Song Xing, ang babae ni Bo Jingheng. Ang tunay na ginrehabo ng aming pamilya. Ipinapahayag ni Jingheng sa lahat. Ang pagkakakilanlan ko, kapag nakita siya, parang nakita na rin ako. Kung may mang-api pa sa kanya, hindi ko siya palalampasin. Siya pala ang Emares Bo ng Kamilyang Bo. Di ko nakilala. Sa susunod, igagalang ko siya. Kailangan kong maging magalang. Dahil sa pagmamahal at proteksyon ni Jijing, sa hinaharap ay makakapaglakad siya ng palakad alimango sa lincheng. Nakakaiinggit talaga. Hindi ko inaasahang ganito ako kamahal ni Jingheng. Bakit mo ako tinitingnan? Jingheng, napakabuti mo sa akin, parang panaginip lang ang pakiramdam. Kasama ba ako sa panaginip mo? Alaynan, Xing, lahat ng nang-api sa'yo, papanagutin ko. alaynan, Nandyan sa loob ang nang-api sa'yo. Kakalabas ko lang, medyo madugo kung natatakot ka. Huwag na tayong pumasok. hindi ako natatakot. Kung nang-api siya, dapat siyang managot. Kung mayroon kang kahit anong hindi komportable, sabihin mo agad sa akin. Alaynan, Magandang araw po, Jijing Binibini. Huwag kang matakot, nandito ako. alaynan, Dalhin ang tao. Narito po, Jijing. Jijing, nagkamali na po ako. Hindi na po ako ulit, Binibini. Nawalan po ako ng ulo kanina. Pasensya na po. Mabait po kayo. Patawarin niyo na po ako ngayon. tulad mo, walang dapat patawarin. Kung palalampasin kita ngayon sa susunod, mang-aapi ka ulit ng ibang babae. Hindi na po ako ulit. Dalhin na siya palayo. Jijing, nagkamali na po ako. Hindi na po ako ulit. Jijing. Jingheng, matapang ba ang ipinakita ko kanina? Ang galing mo. Naging matapang na ang aming Xinghe. Xinghe, ang ganda-ganda mo talaga. Ay, wag mo nang sabihin pa. Wala, gusto ko lang sabihin. Tigil na, ang daming tao. Bigyan mo naman ako ng mukha. Pag-uwi na lang natin pag-usapan, sige na? Sige, susunod ako sa'yo. Alaynan, ay, Jingheng, bakit ka nandito? Kanina pa sa bodega, gusto ko na sanang sabihin. Ang paglaki ng baby, sasamahan ko ng buo. Ah, Sabi ng yaya, importante ang early education ng bata. Kaya plano ko, araw-araw akong pupunta para magbasa ng kwento sa kanya. Maganda rin to para sa kalusugan niya. magbabasa ng children's book. Ako na lang magbabasa sa kanya. Hindi ko hahayaang mag-single parent ang aking asawa. Mahalaga ang ama ng bata. Kung ganun, si Jingheng kaya. Dito matutulog sa gabi kasama ko. Jingheng, sa totoo lang. Kaya ko namang mag-isa. Ano nang kinabahan mo? Ako,
Natatakot ka bang kakainin kita? Ako lang naman. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako para samahan ka. Magkwento kay Xiao Bao, wala akong gagawin. Ah, sige na. Aba, lobo pala. Nan. Dumating ang mga ngaso, nakita niyang malaki ang tiyan ng lobo. At wala na si Lola. Kumuha siya ng gunting, pinuputol ang tiyan ng lobo. Nakita niyang may 2 tao sa loob at agad niyang iniligtas. Good night. Ipagtatanggol ni Jing ang asawa, paang Cinderella ang treatment. Jing, nakita na ng iba ang misis mo. Kami, sa balita pa namin nakikita. Ang sama mo naman. Kailan mo dadalhin si misis para makita namin? Pareho lang naman yan sa balita. Hindi pareho yon. Ikaw, halos 30 taon ka na. Walang babae. Gusto kong makita kung anong klaseng babae. Ang nakapagpaamo sa'yo, naging under desire ka pa. Anong babae? Tawagin mo ng ate. Ay Sage, ate na, ate na. Kailan mo dadalhin si ate at ang pamangkin para makita namin? Hindi, mahiyain yan, mabibigla kayo. Natatakot kang maagaw namin si ate. Tapos na ang resort ko. Gusto mo, dalhin natin si ate para mag-relax? Mag-relax? Jingheng, Jixes, parang tumaba ako. Gusto kong mag-yoga para pumayat. Tumaba? Tingnan niya ang kamay, saan tumaba? Sakto lang ang pakiramdam. Hindi ka, hindi lang. Nan. Tapos ka na. Gusto mo samahan kita? Jixet, hindi na, tapos na ako. Sige. Inimbitahan ako ni Sis Yuan sa kanyang villa para mag-outong outing. Gusto kitang isama para mag-relax. Kung isasama mo ako, hindi ba ako magiging pabigat? Hindi. Matagal na nilang gustong makilala ka. Pero noon kasi nanganak ka pa lang. Inaalala kong baka may storbo ka. Sige, sumama ka na. CJ, Lalong gumanda siya. Ang bata at dalisay ng itsura ni ate. Hindi naman mukhang probinsyana. Tulad ng sabi-sabi. Jingheng, hindi ka naman pala mabuting kaibigan. Ang tagal mo bago dinala si ate para makilala namin. Nasaan ang bata? Gusto kong makita ang pamangkin ko. hindi namin dinala si Xiaobao dahil masyadong mali pa. Sa susunod na kayo na ang pumunta sa family para makita siya. Kung ganoon ang sinabi ni ate, susundin na lang namin. Huwag kang kabahan. Magkakasama kaming lumaki. Walang manloloko sa'yo. Naku, nakakaingit kayo. Mga single pa kami dito. Ete, ano sa tingin mo dito? Ang ganda talaga dito. Gusto mo? Kung gusto mo, magtagal tayo ng 2 araw. Hindi pwede. Naghihintay si Xiaobao. Okay lang si Xiao Bao. Si Mama ang nag-aalaga. Ang importante, masaya ka. AME Jingheng, kailangan ba talaga? Babae lang naman yan mula sa probinsya. Nagustuhan mo pa? Ano ang sinabi mo? Jingheng, masama lang ang pakiramdam niya nitong mga nakaraang araw. Huwag mo na lang pansinin ang sinabi niya. Mali ba ako? Babae lang yan. May hahambing ba yan sa samahan nating magkakaibigan mula pagkabata? Nang agaw pa ng atensyon sa birthday party ni Tsinyo. Inisip ba niya ang nararamdaman ni Tsinyo? Kailangan ko bang isipin ang nararamdaman ng iba sa mga ginagawa ko? Kung hindi mo nirerespeto ang babae ko, hindi mo rin ako nirerespeto. Mula ngayon, ayaw ko nang makita ang mukha mo. Bo Jingheng, kailangan ba talaga? Dahil sa isang babae, makikipaghiwalay ka sa akin? 20 taon na tayong magkaibigan, mula pagkabata. Hindi lang siya basta babae. Asawa ko siya. Ayaw kong ulitin pa. Umalis ka. Ikaw. Sage. Ete, ngayon ko lang nakita. Na nagalit si Jing sa dahil sa isang babae. Ibig sabihin, sobrang mahalaga ka sa kanya. Jingheng, galit ka pa ba? Wala. Meron naman, tingnan mo itong mukha itim pa. Grabe kung masungit si Jingheng kapag nakasimango. Umiti ka na, ganito lang. Kung gusto mong makita akong umingiti, ngingitian na lang kita. Jingheng, may nagsabi na ba sa iyo? Napakaganda ng ngiti mo. Wala. Ikaw ang unang taong nagsabi na maganda ang ngiti ko. Sa totoo lang, hindi mo kailangang makipag-away ka sa kaibigan mo dahil sa akin, o kailang naman ako. Hindi ako papayag na may magsabi ng masama tungkol sa'yo. Alam ko, ayoko lang na malungkot ka dahil sa akin. Napakahalaga mo rin sa akin.
Gusto kong laging masaya ka araw-araw. CJ. Pabulong na sinabi nila Oxy na sobrang interesting daw itong kwarto. Tignan natin kung gaano ka-interesting. Pero alam mo ba, sila Oxy ay hindi naman masyadong maasahan. Jingheng, bakit may latigo dito sa kwarto? Ano ito ginagamit? Para sa pag-requester. Kabayo? May kabayo ba dito? Bakit hindi ko nakita kanina? Nakita mo naman. Sige na, hindi na kita kukulitin. Bata ka pa, may mga bagay na hindi mo pa naintindihan. Kaso ako. Huwag ka nang magtanong pa. Oh, Maupo ka muna, tatawag lang ako. alaynan. Si Ziwan. Anong klaseng kwarto itong inayos mo? Kamusta po, Ginoong Jing? Siguradong sobrang satisfied ka, at ang asawa mo di ba? Ay, ngumiti ka na pala, Ginoong Jing. Iyong gusto ko pa bang palitan itong kwarto? Ay, okay na, huwag nang palitan. Jingheng, ang kakaiba nitong pajama. Parang uniform ng nurse. Uniform talaga ito ng NARS. Pero pang-ekora lang. Pang-ekora. Ikaw ibig mong sabihin yung. Sige, palitan ko na lang ito. Huwag na. Kumusta na? Pwede na bang kumain? Ang bango naman. Anong gusto mong kainin? Itong ito. Alaynan. Alaynan. Ang sarap. Jingheng, ang galing mo rin mag-ihaw. Hoy hoy hoy, at ako po ang nag-ihaw nito. Wala man lang papuri sa akin. Kuya. Jing, boss. Narinig ko, para sa akin. Nag-away kayo ni Sunbin at naghiwalay. Magkabigan naman kayo, hindi kailangang dahil sa akin. Sinong nagsabing para sa'yo? Sinyoy, hindi dahil sa iyo, Jing, boss. Para kay ate, ang aming si Jing, boss. Wala nang ibang nakikita kundi si ate. Kuya, ang lupit mo naman. At Sinyoy, gusto ka niya, naghihintay siya sa'yo. Hindi mo ba alam? Gusto niya ako? Ano nang kinalaman ko doon? Siksing hilang ang gusto ko. Hala, at Sinyo. Sigs na, tuloy ang inihaw. Ete, para sa iyo. Salamat. Ako ang nag-ihaw nito. Hindi hihuli kay Kong Xiao. Jingheng, ang pogi mo kanina. Pero hindi mo kailangang laging ipagtanggol ako dahil kapag kasama kita. Nagiging matapang din ako. At Sinyo, huwag ka nang magalit. Ganun talaga ang kuya ko, kilala mo naman siya. Ako, ang buong syudad. Alam na nag-blind date kami ni Jingheng, pero pinili niya ang probisyanang iyon, hindi ako. Saan ako lulugar? Hindi pwede, kailangang malaman ni Jing, boss. Ang tunay na mukha ng babaeng iyon. Anong plano mo? Tutulungan kita. Ang batang ito, ang tagal nang wala. Wala man lang padala sa bahay, hindi na makakayanan. Hindi alam kung saan tumakbo. Kapag nahuli ko siya, babaliin ko ang binti niya. Sino kayo? Gusto mo bang malaman kung nasaan si Song Sing? Tingnan mo, malalaman mo. Ipinagtanggol ni Jing, boss ang asawa. Pinatunayan ang pagmamahal, ginintuang buhay ang Cinderella. Ang babae. Hindi ba sitsinghin namin yan? Ayos, mayaman na nga. Ang anak ninyo'y masaganang nabubuhay, habang kayo. Ngunit nakatira kayo sa ganitong sirang lugar. Kontento ba kayo? Siyempre hindi. Nasaan siya? Ay, itong malikot na bata, dito ka pala nagtatago. Papa, Mama, bakit kayo nandito? Kung hindi kami pupunta,
Paano namin malalaman na ikaw pala ay isang walang utang na loob? Nakasakay sa mamahaling sasakyan, nagsusuot ng mamahaling damit, may katulong pa. Pero hindi kami inaalagaan. Pinabayaan niyo kaming maghirap at magpagod sa bahay. Ikaw talagang bata. Pinaghirapan naming palakihin ka ng ganito kalaki. Ganito ka lang ba sa amin? Ikaw, nabubuhay ka nang. Napakasarap, pero ayaw mong magbigay ng pera sa amin. Gusto mo bang patayin kami? Walang kang utang na loob. Papa, Mama. Anak ninyo ako, bakit naman? Hindi ninyo ako naiintindihan? Anak, alam mo palang babae ka. Ang babae ay pabigat lang, walang kwenta. Mama, babae ka rin naman. Aba, sumasagot pa. Bigyan mo kami ng 1,000,000. Wala akong 1,000,000. Nakapangasawa ka ng pinakamayaman? Walang 1,000,000? Sinong maniniwala? Wala talaga ako. Kung wala ka, di si Jingheng meron. Lambingin mo siya, patulugin mo, kahit magkano meron yan. Makinig ka, kung hindi mo kami bibigyan ng 1,000,000, pupuntahan ko yang si Jingheng. Hindi ako naniniwalang. Ang magandang anak ko ay sumama sa kanya nang walang kahit anong bigay. Huwag ninyong puntahan si Jingheng. Pupuntahan namin siya. Kung ayaw niyang magbigay ng pera, pupuntahan namin ang mga reporter. Sirain namin ang pangalan niya, pati kumpanya niya. Hindi ko pwedeng hayaan na puntahan nila si Jingheng. Hindi ko pwedeng hayaan na maapektuhan nila si Jingheng. Sige, 1,000,000 papayag ako, ibibigay ko. Yan ang magandang anak. Makinig ka, kung bukas wala pa ang 1,000,000, pupunta ako sa kumpanya niya at magwawala. Kapag nakita ni Jingheng ang video na ito, tingnan natin kung anong mukha ang ipapakita mo sa kanya. Tatawagan ko si Kuya. Kuya, Kailan naging pwede na pumasok kayo ng basta-basta sa opisina ko? Kuya, tingnan mo. Ito ang tunay na mukha ng babaeng gusto mo. Sumama lang siya sa iyo dahil sa pera. Wala akong 1,000,000. At sinye, hintayin mo lang pagkatapos mapanood ng kuya ko yung video. Malalaman niya ang tunay na mukha ng babaeng yun. Siguradong magkakasuka-suka siya. At pagkatapos, magkakasama na kayo. Ikaw ang nag-record nito. Kuya, ngayon, naniniwala ka na kung ano ang tunay na mukha. Ang babaeng to, sabihin ko sa'yo, kasama ka lang niya. Dahil sa pera. Baka nga, yung bata, hindi sa'yo. Jing, alam kong mahirap para sa'yo. Ngayon, pero mas mabuti nang malaman mo na ngayon kaysa mag-aksaya ka pa ng mas maraming damdamin sa kanya. Dapat na akong magpasalamat sa inyo. Salamat sa inyo dahil nalaman ko na inaapi si Xinghe at napakaraming hirap ang dinanas niya. Tawagin ng mga tauhan, palayasin niyo silang dalawa. Kuya, bakit kami ang palalayasin mo? Dapat si Song Xinghe ang palayasin mo. Jing, ano ba ang meron sa babaeng yon? Bakit mo siya pinagtatanggol ng ganito? Sasabihin ko sa'yo, si Xinghe ang pinakamabait na tao sa mundo. Ang hinihinayan ko lang bakit hindi ko siya na-meet ng mas maaga. Napakarami niyang hirap na dinanas. Mula ngayon, habang nandito ako, walang sinumang makakaapi sa kanya. Palayasin! Kong Zhao, umuwi na tayo. Uma, nasaan si Mrs.? Nasa kwarto po. Anong nangyari? Sabi po ni Mrs., wala siyang gana kumain. Baka po, malungkot lang. Jingheng, hinahanap kita. Parang may nararamdaman si Xing. Gusto mo bang magpatingin siya sa doktor? Ako na ang bahala. Xing. Jingheng, nananaginip ba ako? Bakit ka umuwi? Nandito ako para humingi ng tawad. Jingheng, ano to? Nangako ako dati, hindi ko hahayaang may umapi sa'yo. Pero hindi ko natupad yon. Alam mo na lahat. Hindi mo kasalanan to, magulang ko pa rin sila. Kahit sino pa yan, kapag pinaiyak ang asawa ko, kasalanan ko yon. Mahal, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Tumayo ka. Kung malaman ng iba si Jingheng, nagluluhod sa bahay, mapapahiya ka. Tumayo ka na.
Walang kahihiyan sa paggawa ng kahit ano para sa asawa. Masaya na ba ang pakiramdam mo? Mas okay na ako. Okay lang ako, pero Pero ano, yung mga magulang ko, humingi sila ng 1 milyon sa akin. Sabi nila kung hindi ko ibibigay, pupunta sila sa kumpanya mo para magulo. Para hindi na mag-operate ang kumpanya mo. Jingheng, ano ang gagawin ko? Boss Jing, paano mo gusto tratuhin ang mga magulang ni Ed? Upugutan ba ng braso o binti? Sabihin mo lang. huwag. Mga magulang yan ni Xinghe. Magbigay lang ng babala. Madali lang yan. Hintayin mo na lang ang balita ko. Ang lakas ng loob nila mga apisa. Babae ni Boss Jing. Tingnan natin kung ilan. Ang buhay nila. Tawagin ang mga tao. Pumunta sa bahay ng Song. Ang hayop na babaeng ito. Bakit ang tagal, hindi pa tumatawag? Hintayin pa natin. May hawak tayong sikreto niya. Siguradong darating yan. Kayong dalawa, sino kayo? Bakit kayo nandito sa bahay namin? Ikaw ba ang ama ni Song Xinghe? Bakit? Nagdala ka ng pera? Sige na, ibigay mo na lang. Mag-transfer ka na lang sana. Nag-effort ka pa pumunta dito. Ano ang ginagawa mo? Hindi ka nagdala ng pera? Nandito kami para kunin ang buhay ninyo. Siraan ninyo. Huwag ninyong sirain. Tumigil kayo. Huwag ninyong sirain. Mga magnanakaw kayo. At tawag ako ng pulis. Pulis! Ang lakas ng loob ninyong mga api sa asawa ng pamilya ko. Hindi ninyo alam ang katapusan ninyo. Ito ang mangyayari sa inyo. Tao ka ni Boss Jing. Yung hayop na babae ang nagpadala sa iyo, no? Ayos. Grabe ang kapal na mukha niya. Nagpadala pa ng tao, pasaktan ang sarili niyang ama. Isusumbong ko sa media, para malaman ng buong mundo ang tunay niyang mukha. Hindi kayo karapat-dapat maging magulang ni ate. Kayo. Ano ang balak mo? Huwag kang mag-ano. Hindi kami takot sa iyo. Kung sasaktan mo kami, tatawag kami ng pulis para arestuhin ka. Tatawag ako ng pulis. Ngayon, babala lang ito sa inyo. Kung muli ninyong guguluhin si Ed, gagawin kong impyerno ang buhay ninyo. Aray! Ang sakit-sakit. Aray! Ingat. Kayo pala. Mga walang kwenta. Hindi lang nakakuha ng pera, nagaganyan pa kayo. Kulang pa sa tapang ang mga pamamaraan ninyo. Ni sariling anak na babae, hindi ninyo makontrol. Anong sinasabi ninyo? Yung walang kwentang babaeng yun, nakasama na si Jingye. Anong magagawa namin? Sa Lincheng, sino ang makakalaban kay Jingye? Natatakot kayo. Takot. Kung takot kayo, walang pera. Pero, maaari kong ituro sa inyo ang tamang daan. Tiyak na magtatagumpay tayo ngayon. Anong daan? Si Songsing, hindi ba't sunod-sunuran siya sa lola niya? Papagsalitain natin ang lola niya. Hindi siya makakatanggi. Yung matandang yon. Hindi siya tutulong sa amin. Laging pinapaboran yung walang kwentang babaeng yon. Mga tanga. Kung hindi ubra ang mahinahon, gamitan natin ng lakas. Sige, mag-iingat ako. Ma, Xinghe. Anong ginagawa ninyo? Early learning. Sa ganitong oras, early learning. Alam mo rin palang ganito na ang oras. Naghintay ka buong araw ni Xinghe at ng babi sa bahay. Ngayon ka lang umuwi. Ma, may inasikaso lang ako. Isang bagay na magpapasaya kay Xinghe. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, maaga akong uwi. Para samahan si Xinghe. Nandito ako, hindi na nila kayo guguluhin. Ay naku, may sikreto pa pala kayong mag-asawa. Kahit ako, hindi mo sinasabihan. Ma! Inayos ni Jingheng ang tungkol sa mga magulang ko. Mga magulang mo. Ganito ang nangyari. Grabe naman sila. Wala namang magulang na ganyan. Kung ako ang may anak na tulad ni Xinghe, hindi ko alam kung paano ko siya pagmamahalin. Kami na ang mag-aalaga sa iyo. Ito, 5 milyon. Gamitin mo, pang sarili mo. Bilhin mo ang gusto mo. Ma, hindi ko pwedeng tanggapin. Marami ka nang binigay sa akin. Xinghe, bagaman manugang kita. Sa puso ko, para kang tunay kong anak. Ito ang kalooban ko. Tanggapin mo na. Salamat, inay. Kung sakaling hindi ka tratuhin na maayos ni Jingheng sa hinaharap, pupulbusin ko rin ang mga binti niya. Jingheng, tungkol sa mga magulang ko. Hindi pa ako nakapagpasalamat ng maayos sa iyo. Pasasalamatan mo ako.
Paano mo ako pasasalamatan? Paano mo gusto kitang pasalamatan? Simula ngayon, lilipat ka sa kwarto ko at doon ka matutulog kasama ko. Matutulog kasama mo? Ayoko, kailangan kong samahan si Xiaobao. Tingnan mo, pumapayag si Xiaobao, di ba? Huwag kang ganyan, parang bastos ka. Ay, Xiaobao, sinabi ng nanay na bastos ako. Tingnan mo siya. Nag-aalala lang ako baka hindi makatulog ng maayos ang nanay sa gabi. Gusto ko lang siyang tulungan at magpamassage. Baka naman sobra ang iniisip ng nanay. Kung ganyan ka pa rin magsalita, hindi na kita kakausapin. Ay, ako sa nanay. Tulungan mo naman ako, Xiaobao. Ano ba, tanga ka ba? 2 buwan pa lang si Xiaobao. Paano siya makakatulong sa'yo? Ay, kung hindi man lang ako matutulungan ni Xiaobao. Wala akong magagawa kundi ako na lang ang kumilos. Ano nang ginagawa mo? Lola, dumalaw ako sa iyo. Lola. Nasaan na si Lola? Imposibleng lumabas si Lola nang hindi nakasapatos. May nangyari sa kanya. Hala. Siguradong si ate ang dahilan. Tingnan mo, yang ngiti mo pa ang tanga. Hoy, Tsing. Hoy, Jingheng, nawawala si Lola. Baka may nangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala, nasa bahay ni Lola ka. Pupunta ako dyan. CJ, May problema ba si Et? Nawawala ang lola niya, pupunta ako doon. Na pala, ipag-utos mo na hanapin sa buong lungsod kahit kailangan pang maghukay. Kailangan naman ang lola. Sej, walang problema. Tsing. Jingheng. Nandito ka na. Parang may kumuha kay Lola. Pwede mo ba akong tulungang hanapin siya? Pwede ba? Pinahanap ko na si Kong Zhao. Malapit na tayong magkaroon ng balita. Hindi ko alam kung sino at bakit niya dinala si Lola. Mahina ang katawan ni Lola, hindi siya makakatiis ng ganito. Jingheng. Sa tingin mo ba may nangyari kay Lola? Wala yan, nandito ako. Wala pong mangyayari kay Lola. Boss Jing, ate, alam ko kung sino ang kumuha kay Lola. Sino? Mga magulang ni Ete. Sila pala. Boss Jing, ano nang gagawin natin ngayon? Kunin lahat ng sangkot, isa't isa, dalhin lahat dito. Opo. Lola, okay lang po ba kayo? Ikaw ay. Kaibigan po ako ni At. Huwag po kayong mag-alala, mabait to ako. Alam ba ni Tsing Hito? Okay lang ba siya? Huwag po kayong mag-alala, si At ay pinoprotektahan ni Boss Jing. Ligtas po siya. Mabuti naman. Lola, magpahinga muna po kayo, mamaya na. Darating si At at si Boss Jing para sunduin kayo. Sage. Nagbabala na ako sa inyo noon, huwag nang gambalain si ate. Mukhang kulang pa yung leksyon na binigay namin. Pakiusap, patawarin niyo kami. Nadala lang kami ng bukso, hindi na namin ulitin. Magpakabait na kayo. Humingi kayo ng tawad sa akin? Wala akong kapangyarihang magpatawad. Mga kasama, bigyan nyo sila ng pampagana. Huwag. Inay, pakiusap, pigilan mo sila. Tulungan mo kami. Nanay, anak mo ako. Tulungan mo ako, iligtas mo ako. Itigan mo na lang ba? Ang pagpatay nila sa akin dito? Inay, Sino ang nag-utos sa inyong apihin si Tsing? Karapat dapat lang yang paghampas sa inyo. ipagpatuloy, sampalin ng malakas. Inay, tulong. Nanay, Kumusta? Nahanap na ba si Lola? Nasa bahay ng Song. Pupunta ako roon. Hala, samahan kita. Dahil sa akin nagsimula ito. At tanging ako lang ang makakalutas nito. Lola. Lola, okay lang ba kayo? Pasensya na, kasalanan ko lahat. Nadamay pa kayo. Tsing He, mabait na bata. Hindi yan kasalanan mo. Ako ang pabigat sa'yo. Boss Jing, binugbog ko na sila. Boss Jing, pakiusap, patawarin niyo ako. Boss Jing, hindi na ako ulit. Pakiusap, patawarin niyo kami. Dahil ako ang magulang ni Tsing. Pabayaan mo na lang kami. Binigyan na kita ng isang pagkakataon, ikaw ang hindi nagpahalaga.
Ayaw ko sana kayong saktan. Pero sinaktan niyo pa si Lola. Napakasama ninyo talaga. Song Tsinghi, ang lakas ng loob mong magsalita. Dahil sa'yo, nagkaganyan kami. Ang sakit-sakit. Walang utang na loob, 19 na taon ka naming inalagaan. Hindi ka nagkasalamat, pinasaktan mo pa kami. Sasapian ka ng demonyo. Kong Zhou, Kung magsasalita ka pa, puputulin ko ang dila ninyo. Nanay, tatay, tingnan ninyo ang konsensya ninyo. Sa nakaraang 19 na taon, may inalagaan ba kayong isang araw sa akin? Mula nang magkaisip ako. Ako at si Lola lang ang magkasama. 12 na ako nang dalhin ninyo ako sa Song family. Akala ko, sa wakas, magiging katulad na ako ng iba. Makakaranas ng pagmamahal ng magulang. Pero ano ang ginawa ninyo sa akin? Naalala niyo pa ba? Labada, luto, walang katapusang gawaing bahay, tira-tirang pagkain. Bakit ako ang anak ninyo? Bakit ganito ang trato sa akin? Minsan, talagang nagdududa ako. Kung tunay nga ba akong anak ninyo? Ano bang sinasabi mo, tarantado? Siyempre, tunay kang anak ko. 9 na buwan kitang dinadala. Paano magiging pek? Isa pang salita, papatayin ko kayo. Hindi ako naniniwala sa walang dahilan. Jing Heng. Sa loob ng maraming taon, inaabuso nila ako kaya nagdududa ako. Baka hindi ako tunay na anak nila. Matutulungan mo ba ako? Magpad na test. tutulungan kita. Huwag kang mag-alala. Esan. Jing Heng, nakauwi ka na. Lumabas na ang DNA test result mo. Gusto mo bang makita? Totoo, hindi ako tunay na anak nila. Tsinghi, hindi sila tunay na magulang mo. Hindi ba't mabuti rin yon? Tsinghi, ako at si Jingheng ang magiging pamilya mo. Mula ngayon, kaming dalawa ang iyong pinakamalakas na sandigan at suporta. Huwag kang umiyak. Nanay. Pero hindi ako anak nila, sino ang magulang ko? Sino ba ang totoong magulang ko? Pinahanap ko na si Kong Zhou, huwag kang mag-alala. Malapit na tayong magkaroon ng balita. Ginang, may padala pong imbitasyon ang pamilya Sheng kaninang umaga. Jingheng. May salusalo ang pamilya Sheng ngayong gabi. Interesado ka di ba sa proyektong 402? Samahan mo na lang ako. Hindi mapupunta sa pamilya Bo ang proyektong 402. Pero magandang makipag-ugnayan sa kanila. Sumama ka na rin, Tsinghe. Ako po. Asawa ka na ngayon ni Jingheng. Panahon na para makilala ka ng mga ginang. Para malaman nila na may mabait at magandang manugang ako. Asawa ako ni Jing Heng. Tsinghe, sa Lincheng, tanging pamilya Sheng lang ang katapat ng pamilya Bo sa kayamanan at impluensya. Ipakikilala kita kay Ginang Sheng ngayon. Pero malamig ang ugali niya, kung hindi kanya pansinin. Batiin mo na lang siya. Susundin ko po kayo, nanay. Ngayon, ako ang mabait niyang manugang. Mabait na bata talaga. Halika na. Ang tagal nating hindi nakita. Ginang Bo, ito ba ang manugang ninyo? Maganda at mabait ang manugang ko. Bagay na bagay kay Jingheng. Ito si Ginang Wang. Magandang araw po, Ginang Wang. Magandang araw po, Ginang Zhang. Ginang, ano po nang nangyari? Wala, nahihilo lang. Baka low blood sugar. Samahan ko na lang po kayong magpahinga.
Ginang, kain po muna kayo ng tsokolate. Sige. Nen. Maraming salamat kanina. Walang anuman. Anak ka na sinong pamilya. Parang nakita. Parang nakita. Ginang, kasintahan po ako ni Bo Jingheng. Song Sing po. Kung tama ang alaala ko. Ito po ang unang pagkikita natin. Asawa pala ni Jingheng. Ang ganda mo. Parang may connection tayo. Kahit unang bises lang kitang makita. Parang matagal na kitang kilala. Kung walang ginagawa, dalawin niyo kami ni Jingheng. Sa bahay namin. Sige po, Ginang. Samahan ko na lang po kayong umuwi. Sige, ikaw muna. Mamaya na lang kita makikita. Mamaya na lang tayo magkita. Itong bata, unang beses ko lang siya makita. Pero parang ang pamilyar niya. Para akong nakakita ng sarili kong kabataan. Jingyi. Natuklasan ko na kung sino ang nanay ni ate. Sino? Siya ang host ng party na pupuntahan mo mamaya. Si MRS Sheng. May ganyan pala si Xing He. Song Sing. Ikaw na probinsyana, araw-araw kasama ang nanay ko sa mga ganitong sosyal na party. Hindi ka ba nahihiya? Miyaw, wala naman tayong problema. Bakit mo ako laging inaaway? Kasi ayoko sa mga taong tulad mo. Gustong makapangasawa ng mayaman at gagawin ang lahat para lang makamilyon. Hindi totoo yan. Ang nangyari sa amin ni Jingheng ay aksidente lang. Hindi ako naniniwala. Tama na, miyaw. Huwag ka nang magsalita. Ano ang ginagawa mo rito, Bo Xiaofiren? Nandito ka rin ba para tulungan si Jingyi sa proyekto? Wala naman siyang kakayahan para diyan. Iyak-iyak lang siya palagi. Hindi katulad mo, Xingyuji. Pinahahalagahan ka ni MRS Sheng. Mamayang gabi, sigurado matutulungan mo ang kuya ko na makuha ang project 402. Pagkatapos, malalaman na ng kuya ko kung gaano kakabuti, Xingyuji. Maligayang pagdating sa cocktail party na Shengshi Group. Ngayon, opisyal nang magsisimula ang party. Jingheng, dumating ka na. Kumusta? Pagod ka na ba sa pakikipag-usap sa mga misis? Sumusunod lang ako sa nanay, tumango at mumiti lang. Ang talino mo talaga. Nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Ano iyon? Jingheng, Sing. Halika rito. Bihira kitang makita. Kumusta ang mga magulang mo? Salamat po sa pag-aalala, Ita. Mabuti naman sila. Tita, napagdesisyonan na ba ang proyekto ninyo? Kailan ka pa naging interesado sa mga ganyang bagay? Sa tingin ko lang, malaking proyekto yan ng pamilya ninyo. At ang kumpanya lang ni Jingyi ang kayang gawin yun. Kaya, naisip kong ipakilala ko kayong dalawa. Ipagkaloob ninyo sa kanya ang proyekto. Okay lang po. Jingyi. Ikaw ba ang nagsasabi tungkol sa angkan ng Bo? Ako ang nobya ni Bo Jingheng. Ako si Song Sing. Ah, asawa pala ng batang yun. Iniligtas niya ako, kaya ibibigay ko ang proyektong ito sa asawa niya, bilang pasasalamat. CJ, sabihin mo kay Jingheng na makipag-usap siya sa akin. Napakaganda. Salamat po sa inyo para sa kanya. Tatawagin ko na siya para makipag-usap sa inyo. Kuya, ang proyekto sa 402. Ibigay na sa atin ni MRS Sheng. Nakuha ni At Sinyu para sa'yo. Wow! Binigay na sa atin. Napakaganda naman. Kahit hindi naman ito hinabol ni Jingheng. Magandang karagdagan pa rin ito. Jing, puntahan mo na siya para makipag-usap. Huwag kang makialam sa mga bagay ko. Jing. Kuya, nakuha ni At Sinyu ang proyekto para sa atin. Malaki ang naitulong niya. Dapat ka magpasalamat sa kanya. Hindi ganyan ang tono ng pagsasalita mo sa kanya. Tingnan mo ang probinsyanang yan sa tabi mo. Kaya ba niyang makipagnegosyo para sa atin? Tumahimik ka. Totoo lang ang sinasabi ko. Mula ulo hanggang paa, wala siyang kwenta. Hindi niya kayang ipantali ang sapatos ni At Sinyu. Miyaw, huwag ka nang magsalita. Para kay Jing. Handang-handang gawin ang lahat. Napakabuti talaga ni At Sinyu.
Ang dami niyang ginawa para sa pamilya natin, para kay kuya. Mas mahalaga pa ang ilang luha ng probinsyanang yon. Ang ingay dito ah. Sheng, matagal na tayong hindi nakita. Kamusta ka? Mabuti. Magkita tayo minsan para magmeyenda. Bo, nandito ka rin pala. Ah, kayo pala si Ulrich Sheng. Sinye. Magkakilala pala kayo. Jingheng, napakaganda ng asawa mo. Maganda at mabait ang puso. Kanina sa banyo, bigla akong nanghina. Siya ang nagligtas sa akin. Isang pirasong sukulit lang naman. Ang ibinigay ko kay Ulrich Sheng. Sobra na po ang sinasabi ninyo. Para sa'yo, simpleng bagay lang yon, pero para sa akin, buhay ko ang nailigtas. Napakaswerte mo, Bo. May napakabait na manugang. Nga, gusto ko rin talaga ang singhe namin. Sheng, naghepoglycemia ka kanina. Okay ka na ba ngayon? Okay lang. Yung project 402, Jingheng, alam mo na ba? Pupuntahan kita. Dapat sana bidding ang project na to. Pero nagkataon kay Singhe, parang matagal nang magkakilala. Itong project, pasasalamat ko na lang. Sana hindi mo tanggihan. Sheng, yung project, hindi ba? Si Tsinyue ang nakipag-usap sa'yo. Bakit naging? Pasasalamat sa probinsyanang to. Miao miao, tigilan mo yan. Walang modo. Bo, yang pagtawag mong probinsyana. Hindi bagay sa mayamang anak ka. Singhe, gusto na gusto talaga kita. Gusto kitang gawing anak-anakan. Kung buhay pa ang anak ko, ganyan na siguro siya kalaki. Siguro kasing bait at cute niya, Sheng. Dapat ako ang anak-anakan mo. Dati gusto kita. Pero nang ikumpara kay Tsinghe, mas gusto ko si Tsinghe. At may konting pagkakamali kanina. Ipapaliwanag ko, binigay ko ang project sa pamilya Bo. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa asawa ni Jingheng. Song Sing. Sheng, ikaw. Hala, Sinyu. Miao miao. Lalong nawawalan ng modo ang batang yan. Ano pong sinabi, Sheng? Gagawin mong anak-anakan si Tsinghe. 20 taon na ang nakalipas, may anak din ako, pero sayang. Ninakaw siya pagkapanganak. Hinanap ko siya ng matagal, walang balita. Tsinghe, nang unang makita kita, parang matagal na kitang kilala. Parang tunay kong anak. Talagang itinadhana. Sheng, huwag kang malungkot. Sing, maging anak-anakan mo si Sheng. Masaya yun. Gusto mo bang maging anak-anakan ko? Singhe, bakit ayaw mo? Maging nanay-anakan si Sheng. Singhe, ang pamilya Sheng ang nangungunang mayamang pamilya sa Linshi. Marami ang gustong makipagkamag-anak sa kanila. Marami talaga. Hindi ko pa nakikita ang aking tunay na ina. Ayokong magkaroon ng anumang hindi pagkakaunawaan kapag nakita ko na siya. Sa totoo lang, kanina pa sa reception ang gusto kong sabihin sa'yo. Ikaw at si Madam Sheng ay talagang Song Singhe, mamatay ka na. ina. Sing. Sabi, Jing, nahuli na ang salarin. Si Zhao Tsinyu. Ano ang gusto mong gawin sa kanya? gawin sa kanya ang ginawa niya. Ang lahat ng sakit na idinulot niya kay Xinye, ibabalik ko ng 1,000 beses. Jing, nagdurugo ng malala ang madam. Kailangan ng dugo. Pero ang blood type ng madam ay bihira. Negative. E di padala dito ang lahat ng negative blood sa buong bansa. Hindi na abot, matagal ang paghahanap at pagpapadala. Hindi na kayang maghintay pa ang madam. Ano na ang gagawin? Bigyan mo ako ng 10 minuto, ayusin ko ito. Jing.
Hoy, Jingheng, bakit ka nandito? Mag-isa ka lang. Nasaan si Tsing? Ano ba ang nangyari? May problema ba? Madam Sheng, nakikiusap ako, iligtas mo si Xinghe. Tumayo ka muna, sabihin mo sa akin. Ano ang nangyari kay Tsing? May problema ba? Na-aksidente si Xinghe, kailangan niya ng dugo ngayon. At negative pa, kaya nakikiusap ako. Iligtas mo siya. Re-negative din ang dugo ni Tsing. Ang pagkakataon naman nito. Hindi ito pagkakataon. Dahil siya ang iyong tunay na anak. Anak. Anak ko si Tsing. Sasaklolohan ko siya. Tara, Mapalad ang binibini, naligtas ang bata pagkatapos ng blood transfusion. Magpahinga lang ng isang buwan, pwede na siyang umuwi. Noong unang pagkikita pa lang natin, ramdam ko na. Ang koneksyon. Hindi ko inakala. Na anak kita. Kasalanan ko ito. Kaya ka nagdusa ng ganoon karami. Pasensya na sayo, anak. Sa hinaharap, tutumbasan ko ito ng maayos. Rick Sheng, bakit ka nandito? Nasaan si Jingheng? Rick Sheng, salamat. Kaya ko to. Nanay mo ako. Dapat kong gawin to. Nanay. Rick Sheng, medyo hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ika ang tunay kong anak. Paano pwedeng mangyari yon? Totoo yun. Sinuri ni Jingheng ang pinagmulan mo. Ikaw ang anak na nawala ko, 20 taon na ang nakalipas. At, nagpad na test din tayo. Ikaw talaga ang tunay kong anak sa iyong katawan. Dumadaloy ang parehong bihirang dugong tulad sa akin. Sing. Pagkukulang ko kaya nawala ka. Sa hinaharap. Tutumbasan ko ito ng maayos, gagawin kitang pinakamasayang anak sa mundo. Jingheng. si Resheng ang iyong tunay na ina. Pareho kayo ng bihirang uri ng dugo. Nanay. Nahanap na kita. Nanay. Jingheng. Ang salarin sa pagbangga kay Tsinghe, naayos mo na ba? Naayos ko na. Si Zhao Tsinyu, ipinakulong ko na. Paano si Bumiao Miao? Kapatid mo yon, naayos mo na ba? Dati, wala si Tsinghe sa kanyang posisyon. Pero ngayon, siya na ang heres ng pamilya Sheng. Kahit buntis siya ng anak mo, hindi ko papayagang. Magdusa siya kahit kaunti sa pamilya mo. Paglabas niya, isasama ko si Tsinghe pabalik sa pamilya Sheng. Resheng. Jingheng. Xinghe. Sumama ka muna kay Resheng. Papuntahin ko mamaya. Ang yaya kasama ang baby. Makakasunod ako sa susunod na araw. Kailangan ko ayusin muna ang lahat ng bata. Sa'yo. Bago ko karapat dapat na protektahan ka. Hintayin mo ako. Maligayang pag-uwi sa bahay, Heres Tsinghe. Mula ngayon, ikaw na ang heres ng pamilya Sheng. Dapat kang masanay. Ah. Binibini, tulungan kita magpalit ng sapatos. Hindi na, kaya ko na to. Hayaan mo sila. Salamat ha. Walang anuman. Binibini, tutulungan ko kayong magsuot nito. Ang ganda, bagay na bagay sa'yo. Napakamahal nito, ako. Tsinghe, tanggapin mo. 20 taon kitang nawala. Anak, gusto kong bayaran.
Ang lahat ng nawalang panahon, pwede ba? Salamat, Ma. Mabait na bata. Ginang, dumating na ang apo ninyo. Ito pala ang apo ko. Ang cute-cute. Singhe, anong nangyari? Iniisip ko lang si Jingheng. Kailan kaya siya darating para sunduin tayo? Hindi na siya darating. Bakit? Dahil hindi ako pumapayag na magkasama kayo. Hindi ko maintindihan kung bakit mo to ginagawa. Dahil hindi ka niya naprotektahan. Nasaktan ka. Inapi ka ng kapatid niya, ng mga babaeng nakarelasyon niya. Ngayong na ospital ta, muntik na kitang mawala ulit. Kakakita ko lang sa'yo. Hindi ko kayang isipin. Kung may mangyari sa'yo, paano na ako mabubuhay? Ma, Singhe, ikaw ang prinsesa ng pamilya Sheng. 20 taon ka pa lang. Marami pang lalaki diyan. pero Ma, nagkaanak na kami ni Jingheng. Siya ang ama ng anak ko. Ano naman kung may anak? Ikaw ang prinsesa ng pamilya Sheng. Maraming lalaki ang gustong manligaw sa'yo. Hindi ka maubusan. Pagkaraan ng ilang araw, ipapahayag ko ang identidad mo. Pagdating ng panahon, dami-daming lalaki ang manliligaw sa'yo, mag-agawan, para maging ama ng anak mo. Ma, kung magsasalita ka pa ng ganyan, magagalit na ako. Sige na, huwag na natin pag-usapan. Pag-usapan natin ang party para ipakilala ang identidad mo. Ano ang gusto mong gawin? Narinig ko, ang pamilya siya ngayon ay nakita ang nawawalang prinsesa sa loob ng 20 taon. Bukod sa pagkilala sa anak, si Ginang Sheng ay maghanap din ng mapapangasawa para kay Binibining Sheng. Ano? Maghahanap ng mapapangasawa? Ano ang hinihingi ng pamilya Sheng? Pwede ba ako? Bakit hindi ko nakikita si Binibining Sheng? Nandiyan na siya. Naku, ang ganda-ganda niya. Sino man ang makapag-asawa kay MS Sheng, hindi na mag-alala sa buhay. Mga ginang at ginoo, siya ang prinsesa ng aming pamilyang Sheng. Si Sheng Xinghe ang tanging tagapagmana ng aming pamilyang Sheng. Sa hinaharap, lahat ng bilyon-bilyong ari-arian ng pamilyang Sheng ay ibibigay sa kanya. Napakaswerte ni MS Sheng, pagka-uwi ay mamanahin na ang bilyon-bilyong ari-arian. Pero, parang nakita ko na siya dati, pamilyar. Naalala ko, ang nobya ni Master Jing ay siya pala. Naghiwalay na kaya sila ni Master Jing? Sayang naman, bagay na bagay sila ni Master Jing. Napakaganda ni MS Sheng, kahit may anak na. Maraming dekalidad na lalaki ang hahabol sa kanya. Tama, ang prinsesa ng pamilyang Sheng, hindi magkukulang na manliligaw. MS Sheng, naalala ko bagong panganak ka lang. Mahina ang katawan pagkatapos manganak, iwasan ang malaming. Iminumungkahi ko. Uminom ng maligamngam na tubig. Salamat sa paalala. Walang anuman, MS Sheng. Magpapakilala ako. Doktor ako sa nutrisyon, 23 taong gulang. Sa araw-araw, mahilig ako sa mga bata. Naniniwala ako na kung ako ang maging asawa mo, maalagaan kita ng mabuti. Pati ang ating anak. MS Sheng, bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Master Jing, may problema. Sumama ka sa akin. Ano ba? Tapos na ba ang trabaho? Huwag kang mag-alala. Naipadala ko na si Miao Miao sa ibang bansa. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatawad na siya ni ate, saka lang siya makakauwi. Kung hindi, mananatili siya sa Amerika. Habang buhay. Magaling. Bakit ka nagmamadali? Nagmamadali ako para sa iyo. Alam mo ba ngayon, ipinakilala ng pamilyang Sheng ang anak nilang babae, at nagpa-blind date pa si Ad. Lahat ng dekalidad na lalaki sa lungsod ay pumunta. Ano? Bilis? Master Jing, hintayin mo ako. MS Sheng, hintayin mo ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Naniniwala ako, makikita mo ang kabutihan ko. May asawa na ako. MS Sheng. Hindi ka ba nakakaintindi na sinasabi? Sinabi na ni MS Sheng, huwag kang sumunod. Alis ka ba? Kung hindi, pasensya na. Salamat kanina ha. Walang anuman, MS Sheng. Napakaganda ni MS Sheng. Normal lang na may mga lalaking may mali siya sa'yo. Mula ngayon, 24 oras ako magiging bodyguard mo. Laging kasama mo. Para walang makalapit sa'yo na ayaw mo. 24 oras, laging kasama. Bodyguard ba to na inutos ng nanay ko? Salamat. Pasensya na sa abala. Walang abala. Sa buong buhay ko. Miss Song, sana magkasundo tayo. Sa buong buhay ko. Siyempre,
Inanggap mo naman ako kanina. Nga pala, nasaan si Bobby? Hindi pa ako nakakabati sa Bobby. Huwag kang lalapit. Hindi ba bodyguard ka ng nanay ko? Kung gusto mo, Miss Song, pwede rin naman bodyguard. Pero dapat talaga magpakilala ako. Ako ang champion ng Mixed Martial Arts sa China Martial Arts Alliance, 22 taong gulang. 180 cm ang taas, 70 kilo ang timbang. Miss Song, type mo ba? Teka. Anong nangyari, Miss Song? Masama ba pakiramdam mo? Huwag kang lalapit sa akin. Miss Song, anong problema mo sa akin? Pwede kong baguhin. Bitawan mo ako. Babaeng nangaasar sa akin, ang lakas ng loob mo. Jingheng. Jing, Boss Jing. Sabihin mo, aling kamay ang humawak sa kanya. Pasensya na, Boss Jing. Hindi na ako ulit. Hong Zhao, ayaw ko na siyang makita. Sa Lin City, Walang hiya. Pati babae ni Boss Jing pinangarap mo. Jingheng, dumating ka na. Salamat at sumaklolo ka. pasensya na, Tsinghe. Nahuli ako. Tingnan ko nga nung wala ako. Pumayat ba kayo ni baby? Hindi inalagaan kaming mabuti ni nanay. Namiss mo ba ako? Bawat minuto't segundo na wala ka, parang taon ang tagal. Namimiss talaga kita. Bo Jingheng, bakit ka nandito? Sa party ngayon para kilalanin ang pamilya. Tanda ko, hindi ka inimbitahan. Sikil Resheng ako ang nagpakapal ng mukha at dumating. Nandito ako ngayon para sunduin si Tsinghe. Sinabi ko na, hindi ako pumapayag na magkasama kayo. MRS Sheng. Sinunod na ni Boss Jing ang lahat ng hiniling mo. Ipinadala ang kapatid na babae sa Amerika. Kung walang pahintulot na manugang na babae sa buhay na ito, hindi makakabalik sa bansa si Bo Miao Miao. Iyano naman. Nasa tabi niya si Tsing. Hindi ba't marami pa ring nasasaktan? Hindi ako papayag na magkasama kayo. Ginang Sheng, Ma, hindi si Jingheng ang magdadala sa akin. Ako ang sasama sa kanya, hindi mo alam. Nang makilala ko si Jingheng, ang madilim kong buhay sa loob ng 20 taon. Sa wakas ay nagkaroon ng liwanag, Jingheng. Siya ang aking liwanag. Bitawan mo ako. Walang kwentang tao. Hindi ka nakikinig. Papatayin kita ngayon. Patayin mo ako, hindi ko hayaan. Nadalhin mo si Xiao Bao. Ang mga araw na kasama si Jingheng. Ang pinakamasayang panahon ko. Mahal na mahal niya ako. At sobrang minamahal ako. Tsinghe, mas mahalaga ka pa sa buhay ko. Hindi maganda ang pakikipag-asawa sa akin, asong lobo pala. Agad na pumasok ang mga ngaso at nakita ang malaking tiyan ng lobo. At nawala na ang lola. Kaya kinuha niya ang gunting at pinuputol ang tiyan ng lobo. Sa panahon ng aking pinakamahirap na kalagayan, siya ang nagligtas sa akin. Binigyan ako at si Xiao Bao ng matiwasay na buhay. Minahal at pinrotektahan ako. Tinuruan din niya akong maging matapang at matatag. Siya ang nagpamulat sa akin na ako rin ay isang babaeng karapat-dapat pahalagahan. Ma, mahal na mahal ko talaga siya. Pakiusap. Pagbigyan mo kami. Ma, huwag kang mag-alala. Babalik-balik ako para dumalaw sa iyo. Tsing, ang sinabi mo, maingat na pinag-isipan ni nanay. Payag na si nanay. Pero, kailangan mong pangakuan ako ng isang kondisyon. Ano? Kahit ano pa ang mangyari, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Meron kang buong pamilya na siyang bilang dot mo. Ang nanay mo ay palaging magiging sandalan mo. Ma, Ginang Sheng, hindi ko inakala. Naging magkamag-anak pa tayo. Salamat ha, sa pagpapalaki ng isang napakagandang anak na si Tsinghe. Gusto ko ring magpasalamat sa inyo sa paghahanap ng aking tunay na anak na babae. At dinala pa ninyo sa akin ang napakagandang manugang. Sa buhay kong ito, sulit na. Dapat tayong lahat ay magpasalamat kay Lola. Kung wala si Lola, na nagpalaki kay Tsinghe ng ligtas at maayos. Hindi sana dumating ang bata sa ating tabi. Salamat sa pagod mo, Lola. Walang anuman. Si Tsinghe, mula pagkabata ay matalino na. Marunong magmalasakit sa iba. Kung hindi dahil sa kanyang pag-alalay sa akin, baka wala na akong ganang mabuhay. Mga ginang,
sa hinaharap ang aming sitsinghe. Kailangan pa rin ng inyong dalawa na alagaan siya. Hindi lang namin siya alagaan, pagmamahal pa namin siya. Ibibigay namin sa kanya ang lahat ng pinakamaganda sa mundo. Nga Lola, huwag kang mag-alala. Ang ganda. Ang aming sitsinghe ay isang mapalad na bata. Dumating na ang bagong kasal. Dati, si Ginong Jing ay hindi interesado sa babae. Akala namin mag-isa siya hanggang sa huli. Pero siya pa ang unang nagpakasal. Ang saya-saya. Dumating na ang bagong kasal. Tingnan mo, ang ganda-ganda. Lola, Ang ganda ng bagong kasal ngayon. Xiao Bao. Namiss mo ba ang nanay mo? Ikaw, nobyo, sa sakit man o kalusugan, sa hirap man o ginhawa, nais mo bang pakasalan ang babaeng ito? Gawin siyang iyong asawa. At pangakuan siya ng iyong pagmamahal, palaging awgayin siya, at huwag iwan? Gusto ko. Ikaw, nobya, sa sakit man o kalusugan, sa hirap man o ginhawa, nais mo bang pakasalan ang lalaking ito? Gawin siyang iyong asawa, at palagi siyang mahalin, at huwag iwan? Gusto ko. Ngayon, ipinapakiusap sa nobyo na isuot sa nobya. Ang singsing na sumisimbolo ng katapatan at kaligayahan. Ipinapakiusap sa nobya na isuot ang singsing sa nobyo. Singhe, ang pagpapakasal sa'yo. Ang pinakamasayang pangyayari sa buhay ko. Jing Heng. Ang pagpapakasal sa iyo ang pinakamasayang bagay na nangyari sa buong buhay ko. ₱123 kot. Okay, magpalit ka ng posisyon at kumuha tayo ng isa pa. 3.